Hello mga boss, this is Boss Rod, and for today's video, bibigyan ko kayo ng back-end tips, no? Para maiwasan nyo ma-mess up yung database nyo and maiwasan nyo rin ma-fired sa trabaho if ever. No? So, ano pa hinihintay na? Let's get started. So, yan. So here, I actually run my database now. I'm using PostgreSQL. And then, I created a batch insert or bulk insert for my fake user. So I have only one schema here, which yun yung user table. So I'm just made to run the seed. So what it does, it will actually insert 100,000 users. So based on my payload, may 100,000 user ako dito na in-insert na fake user and then 1.7 some benchmarks. And now, let's go to the database and let's see. So, ang gagawin natin, lagyan natin ito dito sa baba. Lagyan lang natin yan. Select asterisk from users. Okay. So, check. Yan. So, as you can see, meron na tayong 100,000 users sa database. So, ang gagawin natin, let's say, for example, no, ang gagawin nyo is, binigyan kayo yung task. Palitan mo nga ng meron tayong data na mess up. Kailangan natin siyang i-change sa database, no, manually. So, ang gagawin nyo, kunyari, no, si Kyla, change nyo yung name niya to Rod, no? Sabihin natin, gagawin nyo is update users from first name to sabihin natin Rod. And let's say, for example, biglaan nyo lang to na run, no? Yan, biglaan nyo lang siya na run. So, ano na nangyari? Ang nangyari na niyan is na mess up nyo na yung database nyo. Napalitan nyo na yung first name ng Rod. Yung 100,000 na user meron ng Rod na first name, which you don't want that. So, paano nyo maiiwasan yung mga ganitong klaseng bagay? So, para maiwasan yung mga ganitong bagay, you need to use transaction. So, ano yung transaction? I believe some of you know how to use transaction, but I'm not sure if you're always using transaction as well if you're trying to mutate data on your database, especially kung manually, no, your pro database or any database actually. So paano natin ma-fix to, Boss Rod? Paano natin ma-avoid yan? So ang gagawin natin syempre is magsisid ulit tayo para i-clean up ulit yung data para different first name ulit. So try natin ulit. So meron tayong select, no? Yan. So okay na ulit yung mga first name. So ngayon, what I'm gonna do is first we need to check. And di ko lang sure kung ano yung mga timeout ng transaction sa ibang SQL like MySQL, SQL Server, but here in idle in transaction session timeout. But here in Postgre, tignan natin kung anong niya. So 0 yung timeout niya. So ang gagawin natin, ayoko ng 0, gusto ko may timeout, no? So, gagawin ko is, lalagyan ko siya ng timeout na 3 seconds. Okay? So, parang sabihin natin 5 seconds na. 5 seconds. So, i-run ko ulit tong query na to. Yan. Semicolon. I-run natin yan. Yan. So, meron na tayong 5 seconds session timeout sa transaction. This is for tutorial purpose lang, no? So, it's up to you kung gusto nyong i-manipulate yung transaction timeout nyo. Pero now, so ang gagawin na natin is magse-select na tayo ng users. Asterisk users. Select asterisk from users. Yan. Wala pa rin nagbabago, no? So, ganun ulit. So, gawin natin, kuha tayo dito. So, sabihin natin, for example, si Libby gusto kong i-change to Rod, no? Ang gagawin natin is start transaction muna. So, it's up to you kung gusto nyo gamitin is start transaction or begin. So, parehas lang yan. So, start transaction na lang gamitin natin and then update users set, sabi natin first name, no? First name equals to Rod, no? So, ngayon, ang gagawin na natin is i-run na natin yung transaction with update, no? Start transaction with update and now, makikita nyo dyan na ang users na natin is may Rod na first name. And then ngayon, wait lang tayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And pagka nag-try ako mag-query ngayon, mga boss, dapat may timeout na yan nalalabas. And then,
makikita nyo, maro-rollback niya na siya ng kusa. So, ganun siya. Ganun siya yung, para if ever, hindi nyo na kailangan mag-backup or something, no? So, ngayon, gawin natin, start transaction natin ulit, no? Gusto ko, parang kunyari, wala na siyang timeout. So, gawin muna natin to, itong dalawa. So, gagawin natin is, start transaction ulit. And then, ngayon, i-check na natin yung users. So, ganyan na yung users, no? For example, na-mess up. So, ano yung kailangan nyo gawin? So, hindi nyo kailangan maghintay ng timeout, no? Meron tinatawag na end naman or rollback, no? Yung rollback, meaning niyan, mga boss, is i-rollback niya yung ginawa mo dun sa transactions, yung ginawa mo dun sa transaction. Okay? So, pagka nag-select na tayo ng user ulit, may kita nyo is babalik na sa dati yung mga users natin. So, let's just say, for example, no? Start transaction ka ulit. Paano, boss Rod, pagka gusto ko ng So, where, sabihin natin, napapalitan natin si Libby, di ba? Si Libby, kunin natin yung ID ni Libby, copy natin, where ID is equal to this, no? So, sasabihin natin yan, na-run na yung transaction, no? And then, select asterisk user natin. Ngayon, makikita nyo get natin tong where, para sure, no? Pagka sinelect natin yan, makikita nyo si Libby may first name na narod. Paano, boss Rod, kung gusto ko na siyang satisfy na ako dun sa update ko? Ang kailangan mo lang gawin is do commit, no? Pagka kinumit mo na yan, meaning yan, applied na yung change mo. So, meaning, kahit ako dito, mag-select ako na mag-select dito, Rod na yan. Okay? Ganun yung siya gagawin. So, yun lang. Ang tip ko sa inyo, when you are trying to do something like mutation on your database, no, delete, update, or kung ano-ano pang mutation, no, and then hindi nyo afford na ma-mess up yung data, gumamit kayo ng transaction, especially kung manually nyo siyang iro-rodog, no. So, mas better siyang gamitin kasi, yun nga, meron kang option to rollback and meron kang option to commit if satisfied ka na doon sa change. Alright, so see you on the next one. Bye!